Eto na yung part 2 na inaantay nyo. Bumili kami ng kahoy para sa gagawing hanging shelves, tapos pinalipat ko na sa kanya yung outlet at nagpintura naman kami dito. Pagkatapos ko nga matanggal yung mga wallpaper at PVC wall decor, dumiretso naman kami dito sa area F para humanap ng kahoy na gagawin naming hanging shelves dun sa may sala. Dalawa nga yung pinagpipilian namin dito. Etong hawak ng asawa ko, 350 pesos yan. Tapos yung mas malapad naman is 450 pesos. Ang presyohan kasi ng kahoy dito, depende nga kung gaano kalapad. At ito nga pala kami namimili every time na magdi-DIY kami sa bahay. Kung alam niyo yung palengke ng area dito, tatawid lang kayo at abante ng konti. Ito na nga yung pwesto nila Kuya William. Pagka-uwi nga namin, sinimulan kagad ng asawa ko, tanggalin yung mga pintura dito sa pader na natatanggal na. Sabi ko nga sa asawa ko, ilipat namin itong outlet dito banda sa may ilalim ng TV rack. Nagpatulong na nga rin kami kay Kuya Jenny at pinasinsil nga namin to hanggang sa may ilalim dahil nga hapon na rin ang mga oras at kinabukasan may pasok siya. Ito na nga yung pangalawang beses na nilipat namin tong outlet kasi dati nasa taas talaga yan. Ibinaba nga namin tapos pinabaon ko na rin sa asawa ko para malapit-lapit siya dito sa may TV at hindi nga malayo yung pagsasaksakan. Kaso nga lang ang dami nagsasabi sa akin na ang pangit nga raw tignan dahil ang daming nakalitaw na wire. Kaso nga lang wala naman akong choice dahil dito nga banda yung saksakan namin at hindi ko alam kung paano ko siya itatago. Ang iisipin ko na nga lang neto, paano ko itatago yung wire ng antena pati nga yung sa router. Kaya naman abangan nyo kung paano nga yung gagawin namin doon para nga hindi na siya visible at malinis ang tignan dito banda. Pero yung antena ng TV, baka alisin na lang namin yun at hindi naman na kami nagti-TV dahil minsan nga nag-YouTube lang kami o di kaya Streamio. Dahil ililipat din namin yung TV, yung mga butas nga dito, sinementohan na rin ng asawa ko. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ano yung color ng pintura namin dito sa loob ng bahay, eto nga pong Biofresh ng Davies. Eto nga yung color niya, Midgin Ultra White, antibacterial, odorless at washable na siya, kaya pwede kayo magpintura kahit may baby o bata kayo sa bahay. Kinaumagahan na nga ito, napahiran ko na ng neutralizer yung mga sinementohan ng asawa ko bago ko nga to pinturahan. Hindi ko na siya inantay dahil kaya ko namang magpintura at madali lang naman to. Pero hapon na nga ng mga oras na to dahil yung mga bata ay inasikaso ko muna, tinatid ko muna sa school bago ko to ginawa. Eto ang pader sa bahay, hindi namin alam bakit nagbabakbak yung pintura, pero ganun nga rin dun sa may kusina. Pero simula nga nung Davis paint yung ginamit namin, hindi na siya nagbakbak. Pero dito nga sa may sala, babalitaan ko kayo pagka nagkaroon nga ng bakbak at mapapanood nyo rin naman yan sa mga mini vlogs ko pag naglinis ako. Hindi na nga ako gumamit ng primer at eto na kagad yung ginamit ko, pero tignan nyo naman, first coating pa lang maputi na. Pagka-uwi nga ng asawa ko, tuyo na nga yung pininturahan ko, tapos siya na rin yung nag-second coating. O diba, after matuyo, mas lalong ang pumuti itong pader, hindi nakita yung bakas ng kahapon. Umaliwalas nga at mas lumuwanag dito banda sa may sala, after nga namin matanggal yung mga wallpaper na nakadikit. Ang ganda talaga pagka puti yung pintura sa loob ng bahay, parang napaka-peaceful. Kung gusto nyo rin ng ganitong pintura, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Inantay nga muna namin matuyo yung pintura at kinabukasan na nga ulit to bago niya ayusin itong outlet. Meron pa nga tong part 3 at abangan nyo kung ano pa yung mga ilalagay namin dito at saka yung hanging shelves na ikakabit ng asawa ko. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.